Habang ang Panginoong Hesukristo po ay patungong Jerusalem, ay nagbibigay po siya ng kanyang mga turo tungkol sa kaharian ng Diyos at pinapakita ng Panginoon na ang mga values o pinahahalagahan sa kaharian ng langit ay iba sa mga pinahahalagahan ng mundong ito. Yung values po ng kaharian ng langit, kung papansinin ninyo at gusto kong ipakita po sa inyo yan, ang mga pinahahalagahan po sa kaharian ng langit ay nakapagpapalaya sa taong maniniwala. Ngunit yung pong mga pinahahalagahan sa mundong ito, yan po ang mga nagpapahirap sa tao. Yun po ang gusto kong bigyan natin ng pansin. No? Somehow, meron akong gustong sabihin sa inyo dyan. Na yung values in the kingdom of heaven are liberating. Pero the values in this world are oppressive. Now, last week ay tinina natin yung about fairness na binahagit po nating kapatid. Makita natin na pag ikaw ay tumitingin ng fairness ayon sa standard ng mundong ito, alam nyo, you will always be frustrated. Because there is no such thing as fairness in this world. Pero kung maghahanap ka ng fairness, batay sa sovereign grace ng God, ay you will be contented with what you are, with what you have. Kanya po, gusto nating tingnan yan. Now, kaya nga po sa kingdom, sa coming kingdom, in the future kingdom, sabi ng Bible, there will be no tears, there will be no sufferings, there will be no pain. Why? Kasi wala nang magiging dahilan ng ating kalungkutan. Kasi iiral na po doon yung mga values of the kingdom of God which are liberating. Okay? Now, ngayon pong umagang ito ay we will talk about service, paglilingkod, or entitlement. Okay? Which is better? Which is liberating? Which is oppressive? To be a servant or to seek for entitlement? Ano po ba ang nakapagpapalaya sa dalawang ito? Well, makita po natin, it's more liberating to serve than to look for entitlements. Alam niyo entitlements? Yung karapatan mo. Kailangan binibigay lagi ang karapatan mo. You're entitled for those things. What is liberating? Serving. Not always looking for entitlement or karapatan. Isa raw pong human need, pangailangan po ng isang tao ay meron siyang significance. Pag po ang tao ay walang significance, wala siyang masyadong, o wala siyang lagi siya maghahanap ng significance. And one way, a person na magkaroon siya ng significance is to seek greatness for himself. Na maging dakila siya para sa harapan ng mga tao, para talagang sa feeling niya, magkaroon siya ng significance. Now, ang main argument ko po sa inyo ngayong umagang ito, we'll be talking about greatness. Ito po ang gusto kong pansinin natin at gusto kong ito ang ipunto ko po sa bawat isa, na tayo po, we should not seek greatness by the world standard. But we should seek greatness by Jesus' standard. If you are seeking greatness, wag po tayo magkakamali na hahanapin na natin ito batay sa pamantayan ng sanlibutan. Kundi ito po ay hanapin natin batay sa pamantayan ng kaharian ng Diyos. Dalawa lamang po ang bibigyan natin ng pansin to give this argument to you. Una, titingnan natin yung seeking greatness based on this world standard, and then titingnan po natin sa pangalawang bahagi yung seeking greatness based on Jesus' standard. Una, seeking greatness based on the world standard. Now, dito po sa ating binasa, makita natin ng Panginoon, once again, ay in-announce na naman niya ang kanyang mission kung bakit siya pupunta sa Jerusalem. Papunta sila sa Jerusalem noon with many Jews
Yearly po silang pumupunta yung mga Jews to Jerusalem to celebrate the Passover. Kaya marami pong mga Hudyo ang papunta roon sa Jerusalem at ang Panginoon kasama yung 12 alagad niya ay kasama doon sa mga tao. Kaya ang Panginoon naman, bago sila nakarating sa Jerusalem, binukod niya yung 12. At sinabi niya sa kanila sa pangatlong pagkakataon kung ano ang dahilan kung bakit sila pupunta sa Jerusalem. At dito po ang Panginoon ay pangatlo na nga po ito sa 4 na predictions tungkol sa kanyang arrest at saka crucifixion. At habang sinasabi po ng Panginoon itong kanyang gagawin sa kanya doon sa Jerusalem, nahahighten yung drama. Kasi every time na inuulit ng Panginoon ang kanyang vision doon sa Jerusalem tungkol sa kanyang death, tungkol sa kanyang suffering, and then sa kanyang resurrection, nag-a-add siya ng details. At dito po ay ang Panginoon, sinabi niya ang ilang mga detalye kung papaano mangyayari yung kanyang pagkapako at kamatayan dun sa Jerusalem. Nagdagdag po siya dyan. Okay? Sa verse 18, sabi po dyan, sabi niya, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes. Binanggit na niya yung pagkakanulo sa kanya, and then they will condemn him to death. Harap siya sa Sanhedrin at siya ay hahatulan ng kamatayan. And then sa verse 19, ito pa yung dinagdag niya, and they will deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the 3rd day. Sinabi niya, siya ay ibibigay sa mga hentil kasi ang mga Hudyo ay walang karapatan under the Roman Empire to execute someone na bibigyan nila ng death penalty. Ang makakagawa lamang po noon ay yung mga Romans. At ang mga Hudyo po ay hindi po pinapayagan ng mga Romano dahil ang mga Romano po noon ay nasa ilalim nila ang mga Jews. Kaya ibibigay po ng Sanhedrin ng Panginoon sa Romans kasi sila lamang ang makapag-execute ng capital punishment sa Panginoon. Now, this is very significant po dahil si Matthew po ay sinasabi niya sa kanyang mga readers ay ito ang paraan ng Diyos para magsimula na ang kaharian ng Diyos. Na ang pagsisimula ng kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng suffering, sa pamamagitan po ng death ng Messiah at ng kanyang resurrection. This is very significant kasi iba po ito doon sa inaasahan ng karaniwang Hudyo. Ang mga Hudyo po kasi, ang iniisip nila, ang Messiah, ang tagapagligtas, ay hindi siya magsasuffer there. It's far from their minds that the Messiah will suffer. Ang isip nila, ang Messiah ay pagdating niya sa Jerusalem, ay tatalunin niya ang lahat ng kanyang mga kaaway at luluklok siya sa kanyang trono at maghahari siya mula sa Jerusalem hanggang sa buong mundo. Ganon ang kaisipan ng mga karaniwang Hudyo na dito ang Panginoon ay sinasabi niya ng tuwiran na hindi ganon ang plano ng Diyos. Kaya ito pong sinasabi niya is sa kaisipan ng mga Hudyo is very far from what the Jews were thinking about the coming kingdom. Now, dito po sa verse 18, binanggit po ng Panginoon na the Son of Man will be delivered. Now, dito po pinapakita sa atin na yung pong ang ating Panginoon, yung pong Messiah, yung pong kanyang kamatayan, hindi po ito historical accident. Ito po ay providential. Ibig sabihin, ito po ay ayon sa pinlano ng Diyos noong pamanguna. Kaya mangyayari sa Panginoon yung ito pong sinasabi niya dito dahil ito'y pinlano na po ng Diyos noong una. Yung kanya pong pagkakanulo, yung pong paghatol sa kanya at yung pong pagpako sa kanya sa krus, ito po ay hindi aksidente o isang pagkakamali sa plano ng Diyos. No. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, yun po ay plano na ng Diyos. Halimbawa, nangyari na nga po itong pangyayaring ito nung si Pedro ay unang sermon niya doon sa Jerusalem.
pinaalala po niya na yung nangyari kay Jesus, na nangyari na nung nag-preach siya, ay ito ay predetermined plan of God. Kaya sabi niya sa kanila, sa mga Jews noon na nabubuhay after ng death and resurrection ni Jesus, sabi po ni Pedro sa kanila, this man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. This man, sabi niya, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. Ano yung lang nangyari sa Panginoon, ito ay plano ng Diyos, at yung mga taong nagkanulo, yung taong humatol, yung taong nagpako sa Panginoon, they're all part of the plan of God. So yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Now, ang tanong natin, ano ang naging reaksyon ng kanyang mga alagad dito sa sinabi ng Panginoon? Na sila'y pupunta sa Jerusalem upang mamatay para matupad ang sinabi ng kaharian ng Diyos, ang sinabi ng salita ng Diyos, at mangyari na nga po, darating na ang kaharian ng Diyos. Ano ang respond ng 12 dito sa sinabi ng Panginoon? Ito po'y makikita natin particularly sa reaction po ni Salome at saka yung dalawang magkapatid na si James and John. Na yung pong babaeng tinutukoy dyan, most probably, most likely, ito raw po ay si Salome. Yung ina po, nung dalawang magkapatid na si James and John, yung pong sinatawag dyan na sons of Zebedee. Dito makita po natin, ang reaction po nila doon sa sinabi ng Panginoon is this: they were jacking up for greater positions. Dahil narinig nila na ang Panginoon maghahari na, pupunta sa Jerusalem, pero ang napako sa isip nila yung kaharian ng Diyos. Kaya ang reaction po nila dito, ngayon ay sisingit sila, makikiusap, na pag naghari na ang Panginoon, yung isa ay umupo sa kanan at yung isa ay uupo sa kaliwa. Now, pansinin po ninyo, si Salome na mother of James and John, sa verse 20 and 21, is somewhat manipulative. Okay? Okay? Sa kanyang request, sabi po ng Bible, she knelt before Jesus at sinabi niya kay Jesus, you say, you promise. Sabihin mo ito. Sabi niya, kasi alam niya, pag anong sinabi ng Panginoon ay mangyayari. Kaya, she was actually parang manipulative. Yung kanyang kahilingan. Kaya po, dito ang hiling niya ay ang kanyang mga anak, pag naghari na ang Panginoon, ay umupo sila na malapit sa Panginoon, in the place proximity sa Panginoon, malapit, nang sa ganon, pag natanghal ng Panginoon, siyempre, yung nasa kaliwa, yung nasa kanan, matatanghal din. So they're seeking greatness for themselves po dito. Now, konting trivia po, para mas maintindihan pa natin ito. Most likely raw po, itong tinatawag na mother of James and John dito, yung sons of Zebedee, si Salome, most likely raw po, ito'y kapatid ni Mary, yung ina ni Jesus. Kaya si Salome, auntie ni Jesus. At si James and John ay first cousin. Okay? Kaya dito po makita natin, ito po ay example ng nowadays, tawag dito yung nepotism, na ginagamit yung kanilang family connection kay Jesus para sa kanilang greatness. Okay? Kanya po, si James and John, makita rin natin dito, ay they were also like their mother, ambitious. Okay? Kasi makikita mo, yung kanilang sagot kay Jesus, nung sinabi ni Jesus, kaya ba ninyong inumin yung kopa na iinumin ko, talking about his suffering? Anong sagot nila? Kaya namin. No? They were also ambitious. Itong dalawang magkapatid na ito, at they are willing to do whatever it takes. Okay? To be great. Parang yung maraming tao ngayon, no? To be great, kaya nilang gawin ang anumang bagay basta maging popular lang sila. They're willing to pay the price. Ganyan po si James and John. Kaya nung tanungin sila ni Jesus, can you suffer with me?
Sabi niya, can you do that? Can you take the cup of suffering with me? So I said, yes. Yes. Yung pong answer nila was somewhat, we can call it sincere, but thoughtless. Mamaya explain kung bakit thoughtless. Hindi pinag-isipan. Now, kung titingnan niyo itong personality ng magkapatid na ito, si James and John, they were known for their rashness. Mainitin ang ulo nito. Naalala niyo, anong tawag ni Jesus sa magkapatid na ito? Sons of thunder. Kasi doon sa isang lugar na pupuntahan ng Panginoon, doon sa Samaria, hindi po sila tinanggap doon. Sabi ng magkapatid na ito, Panginoon, gusto mo bang gaya ni Elijah, itong mga taong ayaw tumanggap sa iyo ay magpadala tayo ng kidlat? Sabi ni Jesus, you don't know the spiritual you have. Kasi kaya tinawag silang sons of thunder. Kilala po sila sa pagiging rash, pagiging ambitious, at medyo mainitan ng ulo. Itong dalawang magkapatid na ito. Now, tulad po ng sinabi ko, yung kanilang sagot sa Panginoon was sincere, yet it was thoughtless. Hindi pinag-isipan kasi hindi po nila alam kung ano ang kahulugan ng kanilang hinihingi through their mother. Okay? Hindi nila alam ang kanilang hinihingi sa Panginoon. Now, paano po sila kinorek ni Jesus? At ano po ang matututunan natin dito sa naging sagot ng Panginoon dito po sa magkapatid na ito through their mother? Now, una pong matututunan natin dito ay ito. Hindi po lahat ng prayers natin sasagutin ng Diyos. Okay? Hindi po lahat ng prayers natin sasagutin ng Diyos batay sa gusto natin. Okay? Kailangan po, there are times na yung mga panalangin natin ay iaayon natin sa kalooban ng Diyos. Kasi kahit na po gaano tayo kasincere, kahit na po gaano tayo karubdob sa ating panalangin, pag ito po ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, lalong-lalo na ito'y nanggagaling sa selfish ambition. Tulad po ng mga kapatid na ito, hindi po ito sasagutin ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa magkapatid na ito, sabi niya, you do not know what you are asking. Okay? You are sincere, but actually you are thoughtless. Hindi nyo alam ang inyong hinihiling. Kanya po, yung pong mga panalangin from worldly motives will not be answered. Tandaan nyo kung ano ang nag-udyok dito sa magkapatid na ito. They were thinking of a physical Messiah, of a physical kingdom. Iniisip nila isang physical kingdom, kaya ang kanilang motibo sa paghangad nila ay yung physical motive din. Meron silang selfish ambition, pero ito po, hindi sasagutin ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, you do not know what you are asking. Kasi nga po, Now, yun po ang request kasi nila ay batay sa word standard of greatness. No? Particularly, ang isang prayer po hindi sasagutin ng Diyos, yung mula po sa personal ambition. Hindi po yan sasagutin ng Diyos. Okay? Sa Santiago 4:3, ito po sabi, kung humingi man kayo, hindi rin ninyo matatanggap sapagkat hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa inyong kalayawan. So yan po ang isang lesson na makukuha natin dito. Now, yung pangalawa pong lesson dito ay ito. Madalas po, mula po sa ignorance, ang panalangin ng isang tao to be a leader. No? Pag ang isang tao po ay meron siyang hangad na maggaring ng leadership, ng power, at ng prestige. Kadalasan po, yung taong naghahangad ng mga bagay na ito is asking out of ignorance. Alam niyo kung bakit? Kasi kung titingnan po ninyo, if a person is looking for greatness, looking for leadership, position, for power and prestige, nakakalimutan niya, along with those privileges, are responsibilities. Alam mo ba ninyo, a position is always
equal responsibility. I read it from Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, titles means responsibilities. If a person is looking for greatness, looking for titles, tandaan po natin, kaakibat ng title na yan ay responsibility. Kaya yung taong naghahangad lamang to become great, to have a title, to have power, to be popular, sabi nga ni Superman, alam mo yung sinabi ni Superman? Si Spider-Man pala. Di ba labas ni Superman yun? Every title means responsibilities. Okay? Kanya po, if you are asking for worldly wealth, halimbawa, payamanin mo ko, Panginoon. Bigyan mo ko ng dangal, Panginoon. Alam ho ninyo, kasama po dyan yung anxiety. Pag mayaman ka, pag may kapangyarihan ka, kasama po yan yung stress. Kasama po dyan yung temptation, kasama po dyan yung disappointment, kasama rin po dyan yung envy. At sa kingdom of God po, mga kapatid, to ask for greatness is often to ask for great suffering. Alam mo, aware ho ba tayo doon? Siguro hindi po kayo aware nun. Sa kingdom of God, pag kayo po o ako ay humingi ng greatness, meron pong kakambal yan na great suffering. Yan po lagi makita natin. Kaya ingat po tayo, we're asking for greatness and we want to be great in the kingdom of God and even in this world. Okay, now I want to read some verses sa inyo regarding the relationship of greatness to suffering. Dito po sa 1 Timothy ito sabi ni Paul, here is a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. Napansin ho ba niyo yung sinabi dyan? If we endure, we will also reign with Him. Before you will reign with Christ, there is endurance. Ibig sabihin na mayroong endurance, there is suffering. Ibig sabihin ng endurance, there is trials. Before you reign. Kakambal po lagi ng crown yung cross. Kaya po, seeking for greatness means hindi lamang yung tatanghalin ka, tataas ka, papupurihan ka, meron pong kaakibat yan na responsibilities. Another verse, sa Revelation, sabi po ng Panginoon, to him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on His throne. Sino raw pong makakasamang magre-reign ni Christ? Sino pong kasama niyang uupo to reign? But yet, to him who overcomes. To him who overcomes. Ibig sabihin, there is a fight. There are suffering. There should be endurance. Kaya sabi ng Panginoon, to him who overcomes, I will give the right to sit on my throne. Tulad ko na I overcame and now I'm sitting at the right hand of my Father. Kaya po mga kapatid, ito po ang matutunan natin dito sa greatness na ito. Now, ang point po natin mga kapatid is to ask for titles. That is greatness kasi sa tingin ng iba, no? Gusto nung magkaroon ng title, doktor, pastor, honorable, excellency. Okay? Ibig pong sabihin yan, without thinking of the price of responsibilities, is to ask in ignorance. Pag hindi po isinaalang-alang ng tao ito, gusto lang niya ng title, pero hindi niya kinukonsider yung mga responsibilities na kaakibat ng kanyang title, that is ignorance. Sabi po ni Matthew Henry ata ito. Sabi niya, we know not what we asked
when we asked for the glory of wearing the crown and asked not for grace to bear the cross on our way to it. Para sinasabi niya, if we are asking for a crown, let us also ask for grace so that we can wear that crown. Because in wearing that crown, there are responsibilities. Kaya we need grace, mga kapatid. Now, in church history, ito pong magkapatid na ito ay si James and John, talagang uminom sila doon sa cup ng suffering ni Jesus. Sa kanilang, for their honor, church history reveals, ito pong si James, yung panganay na kapatid ni John, he became the first apostolic martyr. Siya po ang unang pinatay bilang apostol. At si John po naman ay nagsuffer po siya ng persecution nang siya po ay i-exile doon sa island of Patmos because he preached the gospel. So, before they were honored, makita nyo, they suffered. Kanya po, tandaan niyo mga kapatid, if you have a title, that's responsibility. Pag tinawag kang teacher, anong kakaiba nun? Dapat nagtuturo ka. Pag tinatawag kang sir, dapat ka-sir-sir ka. Pag tinawag kang ma'am, dapat ka-ma'am-ma'am ka. Pag tinawag kang honorable, dapat ka-honorable ka. Pag tinawag na His Excellency, dapat ka-excellency ka talaga. Because every title is responsibility. At ito po ang mahirap dito. Pag hindi po ginanap ng isang taong may title, yung responsibility na kakakibat doon, pansino, they will mock the person. Ba? Senador ka pa naman, congressman ka pa naman, ganun na yun, di ba? Kasi alam ng tao yun. In every title, there is a responsibility. And if the person performs the duties of the title, people will praise him. Totoong tao ito. Totoong tao ito. Pag doktor ka, maggamot ka. Diba? Pag instructor ka, mag-instruct ka. Kasi kung hindi, kapatid, lalaitin yung pagkatao ng isang taong hindi. Now, kaya ano po ang dapat nating, should we seek a title? Should we seek praise from people? Well, according to Jesus, ito po yung pangatlong matutunan natin dito, ito. We should not trouble ourselves in seeking to be great. We should focus on what God has given to us. Bahala na po ang Diyos kung itataas niya tayo sa tamang panahon. Pero tayo, hindi po natin dapat hinahanap na tayo ay parangalan, dakilain. Mag-focus lamang po tayo doon sa pinagagawa ng Diyos at ang Diyos na po ang bahala kung ano man ang kanyang gagawin sa atin. Yan po makita natin dito sa mga talatang ito. Sabi po sa verse 23, He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." Sinong nagtataas? Hindi tayo. Ang nagtataas daw po ay ang Diyos. Di ba nasa sa Bible yan, promotion does not come from east to west, but God exalts one and puts down the other. Ang Diyos po, sa Kanya nang gagaling ang promotion. Kaya dito sinabi po ng Panginoon sa mga alagad, yes, you will suffer. Like I suffered, sabi niya sa magkapatid. Pero kung sino ang upo sa aking kanan o kaliwa, wala akong karapatan dyan. Yan ay ibibigay doon sa inihandanan ng Diyos. Merong inihahanda ang Diyos. At siya, ang Diyos lang ang nakapagpapasya. Nung tungkol po sa bagay niyon. God is the one deciding these matters. Not us. Hindi po tayo. Kanya tayo naman, ang tanging lamang nating gagawin, mag-focus tayo kung ano ang God-given responsibilities natin. Dito po ang makita nating unang turo ng Panginoon. We should not seek
worldly greatness. Let us just focus on what God has given to us. Now, let's go to the next. Seeking greatness according to Jesus' standard. Okay? Now, so, itong magkapatid kasama yung nanay nila ay gumagamit sila ng nepotism strategy. Ginagamit nila yung kanilang relasyon kay Jesus as their closest relatives. At nung marinig po ito nung 10, anong naging reaksyon nung 10? Well, makita ho natin sa verse 24, sabi diyan, when the 10 heard it, they were indignant at the 2 brothers. Nagalit po yung 10 doon sa magkapatid. Bakit nagalit? Ba sinusulot eh. No? Nagmamanipulate eh. Ginagamit nila yung kanilang family connection para sa kanilang sariling ambisyon. Now, dito po makita ninyo, ang selfish ambition causes envy. Yung pong pag ang tao meron siyang selfish ambition, ito po ay nagbubunga ito ng envy, jealousy, and division. Okay? Yan po ang sabi sa James 4:1. Sabi niya, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Again, sa James 4:16, sabi rin po, for where you have envy and selfish ambition, there you will find disorder and evil and every evil practice. Pag meron pong selfish ambition, ang isang tao, yan po ay magkikreate ng division, envy, and jealousy. Diyan po ang iniiwasan dito ng Panginoon. Kaya ang Panginoon dito, nung marinig niya itong naging reaksyon ng 10, it's time for discipleship. Kailangan ituwid ng Panginoon ito among His disciples. Hindi pwedeng magkaroon ng division, envy, jealousy sa mismong grupo ng Panginoon na gagamitin ng Diyos to establish the kingdom. Yan ang sisira po sa kingdom of God. Kaya po ang Panginoon, nung marinig po niya itong reaksyon ng 10, makita niya, napansin niya, nagkakagalit siya, nagbubulungan na. Itong dalawang magkapatid na ito, talaga sip-sip ito. Tapos, kaya ang Panginoon, tinawag po niya yung 12. At dito sa sagot po ng Panginoon, kinontrast ng Panginoon yung greatness. Base po sa standard ng mundo at sa standard ng kaharian ng Diyos. Pinaghambing po niya at pinag-contrast po niya yung greatness sa kanila. Una, tingnan natin, anong greatness? Paano sinisik ng mga pinuno ng mundong ito ang greatness? Number 1, ito po. The rulers of this world are seeking for entitlement. Entitlement. Okay? Sabi ng Panginoon sa verse 25, but Jesus called them to Him and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Yung pong mga rulers daw po ng world na ito, consider themselves entitled. May karapatan dahil sa kanilang mga posisyon. Na yung posisyon yon are position for service. Okay? Kaya binibigyan niyang posisyon, binibigyan ng title. Alam natin, that is for service. Pero, yung mga rulers of this world, hindi naman po lahat, karamihan po, they're using their position for entitlement. Ibig sabihin, gagamitin nila yon para sabihin nilang entitled sila. May karapatan sila. Okay? Doon sa mga raming bagay na ayon sa takbo ng sanlibutan. Ginagamit po nila yung kanilang posisyon for entitlement. Now, alam ho ninyo, ang totoo, kailangan po natin ng authority. Hindi po natin inaalis dito na meron po mga nakatalagang mga authority na mumuno po sa pamahalaan, sa lipunan, maging sa pamilya, at kung saan-saan pa, sa opisina, meron po talagang kailangan na structured authority dyan. Pero ang ine-emphasize po ni Jesus dito is how that authority is being used. Yan ang ine-emphasize ni Jesus. Kung ano ang paano ginagamit yung authority
ibinibigay po sa isang tao. Kasi po, karamihan po sa human societies, ang posisyon po at saka po yung kapangyarihan are sought. Hinahanap po ito ng mga tao for their personal advantage. Hindi naman po lahat, pero karamihan po. Kaya po ang tao, hinahanap niya yung magkaroon ng kapangyarihan, title, prestige, kasi meron siyang pansariling ambisyon. Kanya po ang Panginoon dito, sabi niya, sa inyong mga alagad ko, hindi dapat ganyan. Hindi ganyan ang pairalin natin. Okay? Yung pong salitang lord it over, yan po ay impose their authority. Yan po ay salitang sa Greek is kata, you're put down. Yung pong nasa mga posisyon, ginagamit po nila ang kanilang posisyon para po yurakan, hindi naman yurakan, para po talagang sila ang magiging bossing doon po sa mga nasa ibaba punlak. Ganyan po lagi. Halimbawa sa opisina, pansinin nyo, hinahanap po ng karamihan doon sa opisina na sila ay maging supervisor. Bakit? Para tawagin silang sir, ma'am. Ngayon, ano nun sa isip? Ako na mag-uutos. Kaya gusto ko, supervisor na ako. Hindi na ako utusan. Karaniwang ganun. No? Sa ano po yun, sa opisina. Sa pamilya naman. Pansinin sa pamilya. Pag alis si nanay, alis si tatay, o sinong mamamahala habang wala si nanay si tatay, nagpipresenta. Bakit? Kasi mag-uutos sila eh. Hindi sila utusan. No? Ganun lagi ang isip. Sa school, naalala ko yung isang apo ko, gusto niya maging presidente ng kanyang klase. Naging vice president. Sa susunod daw, kakampanya siya, si Leah, na president. Natalo rin yata eh. Alam niyo kung bakit na gusto? Kasi gusto niya yung bibigyan siya ng stick. Stop talking! Di ba ganyan tayo? Stop talking! You! Stand up! Para, yun ang nasa isip. Gusto nila na mag-astang bossing. Kadalasan, karaniwan, ganun po ang isip ng mga taong taga-sanlibutan. No? Alam mo, last Tuesday, merong nangyari sa amin, kami ni Net. Galing po kami ng SM. Alam niyo yung mga nagdadrive ng SM, papasok ng NLEX. Di ba, tulay po yon, tulay. Tapos kakaliwa ka, papasok na ng NLEX. Noon pong, nang hinintay namin, stop yun po yung left. Hinandbrake ko po yung kotse. Tapos po, kukwentuhan kami net. Naka-handbrake ako. Tapos napansin ko, yung van na nasa harapan namin, umaatras. Binubusinahan ko. Ayaw tumigil. Ayaw minto. Hanggang sa, bang! Nagbanggaan kami. Lumabas ako. Lumabas din siya. Sabi ko sa kanya, umaatras ka, binubusinahan na kita. Hindi mo narinig. Paano kung aatras? Pababa ito. Naisip ko, pababa nga. Ako pala ang bumubunggo. Hindi kumapit yung handbrake. Hanggang sa diskusyon, tapos tinanong ko, sabi ko, bro, scratch lang. Quits na tayo. Sabi ko, tingnan mo. Anong scratch? Anong quits? Sabi niya, ikaw ba papayag ka? Gagasgasan ko yung kotse mo. Gusto mo. Huwag naman ganun, sabi ko. Hindi ko naman sinasadya. Ano hindi sinasadya? Binangga mo ako eh. Sabi ko, ang ibig ko sa hindi sinasadya, akala ko naka-handbrake ako. Hanggang sa, sinabi ko po, huwag kang magagalit. Pastor ako. Ano pakialam ko, pastor ka? Isang pagkakamali ko sa buhay ko. Na sinabi kong pastor ako. Now, ang tanong, bakit ko sinabing pastor ako? Entitlement. Sa isip ko, pag nalaman niyang pastor ako, igagalang niya ako. Doon ko naramdaman
yung pakiramdam ng Panginoon nung nililiti siya ng Sanhedrin. Ikaw ba yung Mesiya? Sinabi ng Panginoon, ako nga. Hatulan siya ng kamatayan. Parang gano'n, no? Pero magkaiba naman ang story namin. Alam mo ninyo, ganyan kadalasan ang isip natin. We use our title for entitlement. Okay? Pero si Jesus sabi niya, don't use title for entitlements. Okay? Sa kingdom of God po, mga kapatid, kung sa world, yung title is entitlement, sa kingdom of God po, mga kapatid, among Jesus' disciples, we are servants. Gamitin mo ang title mo to serve. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Sabi po niya, it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave. Yung pong salitang you, tayo, kayo, na mga bahagi sa kingdom of God, we are operating in a different standard. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Na sinabi niya, if you want to be great, you must be the servant. And whoever wants to be first among you must be your slave. Alam niyo, parang sinasabi ng Panginoon, if you are aiming for an ambition, it must be the ambition to serve others. Kung mag-a-ambition ka man lang, sabi ng Panginoon, ambitionan mo na ikaw ay maglingkod sa iba. That is the kingdom of God. Why? Well, ang Panginoon po, tinuturuan niya tayo ng true secret of greatness. What is the secret of greatness? It is service. Kung gusto po ninyo na kayo'y tanghalin, maglingkod po kayo. Huwag po nating gagamitin ng anumang posisyon natin. Tingnan po ninyo yung buhay ng tao. Sino po yung mga naaalala nating mga dakilang tao? Hindi ho ba yung mga naglingkod? Kayo mga nag-aaral ng elementary, sino ang favorite teacher nyo? Yung mabait, yung nag-tutor sa inyo. Sino po, makita nyo, sino mga taong dinadakila nyo? Hindi ba yung talagang naglingkod, nagpakumbaba, hindi sinasamantala yung kanilang mga posisyon, kundi ito'y pinaglingkod nila? Sila yung mga great na tao. Kaya si Jesus po, tinuturuan niya tayo dito, the secret of greatness. If you want to be first, you should be the last. If you want to be great, you should serve. Use whatever you have to serve others. If you want to be great. Kanya po, mga kapatid, the highest honor a man could aspire is not in occupying an honorable position. It is by using that position to serve people. That is the highest honor. If you are seeking for a title, tandaan mo, gamitin mo yan sa paglilingkod. And you will be great among people. Kanya po, ito na, papasok na yung bakit oppressive. Yung seeking greatness for oneself. Alam niyo bakit po oppressive yan? Kasi, pag sinisik mo na maging great ka sa ibang tao by just pushing yourself up, yung bang pinipilit mong taas mo yung sarili mo, alam mo nyo, that is oppressive. Kasi you cannot measure to the expectation of people. Hindi ka aabot to sa expectation ng people. Hanggang saan mo pipilitin yung sarili mo para kilalanin ka ng mga tao. Just imagine that. How oppressing that is. Hindi mo alam ano expectation nila. Hindi mo alam kung ano ang makakapag-move sa kanila para respetuhin ka. You don't know. Kaya oppressive eh. It's oppressive. Pero pansin nyo, pag ikaw naman, you're seeking to be great according to Jesus' standard, you are serving. It's easy to serve. Mas madali ang maglingkod sa iba. Kaysa doon sa pinipilit natin yung sarili nating itaas, mas mahirap po yun. Pero pag naglingkod ka, kung ano man ang meron ka, anumang resources mo, time mo, whatever you have, gagamitin mo sa paglilingkod sa iba, madali. And it's more liberating. Mas liberating po yun.
Kaya sa Bible, makita natin si Jesus, sabi niya, "Come unto me, all you are labor and are heavily laden, and I will give you rest." Why? Because my yoke is easy and my burden is light. Bakit magaan ang pasanin ni Jesus? Kasi ang concern lang ni Jesus is to please God. When a person, ang goal lang niya is to please God, madali. Pero pag ang goal ng tao is to please others and to please himself, yan ang nagpapahirap. Kasi Jesus po, nagbibigay siya ng rest. Pinalalapit ng Panginoon yung mga nahihirapan sa Kanya. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, naniwala ka kay Jesus, sumunod ka kay Jesus, yung pasaning dala-dala ni Jesus ay magaan. Kasi ang pasanin lang niya ay ang bigyan ng kaluguran ng Diyos. Hindi po ang tao. Now, yung pong pangatlo dito ay yung example ni Jesus para i-emphasize niya ang greatness is by serving. Dito po ang Panginoon, pinakita niya yung sarili niya. Sabi niya doon sa verse 28, "Even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Ginamit niya yung sarili niya as an example of greatness by service. How? Kasi pansinin niyo, si Jesus meron siyang title. At ano ang title niya? Son of Man. Okay? Pero yung title niyang Son of Man, hindi niya ginamit yon para siya ay paglingkuran, kundi ginamit niya yung title niya para maglingkod. Now, alam niyo ba kung ano ang nakalagay, nakapaloob dun sa title na Son of Man? Si Jesus, He's the Messiah. Pag sinabi pong Son of Man, siya po ang in-appoint, siya po ang tagapagmana, siya po ang in-appoint na tagapamahala ng Diyos sa langit at sa lupa. Yun ang Son of Man. Pero sabi ni Jesus, "I have this title, pero I will use it to serve others." Kung makita po ninyo sa Daniel chapter 7, yung Son of Man po, ayon sa prophecy, yung Son of Man, paglilingkuran po siya, pagdating ng panahon, paglilingkuran siya ng lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, lahat ng mga lingwahe, paglilingkuran yung Son of Man. Pero dito pinapakita ng Panginoon, bago po mangyari yun, bago siya paglingkuran ng lahat ng nilikha, siya munang maglilingkod. May title, pero ginamit yung title niya sa paglilingkod. Paano? Well, sabi po niya, to give His life as a ransom for many. No? Ransom. Dalawang ibig sabihin po ng mga sinabi ng Panginoon. Dalawang implication yan. Una, yung ransom, ito po yung ransom in place of. Binibigay yung ransom para po sa iba. Okay? Ransom din, it is paying a high price for the deliverance of others. Di ba napansin niyo yung mga tao, okay? Nagbabayad po sila ng ransom ransom para po palayain yung ibang tao. Ganyan si Jesus. Ginamit niya yung title niya. Sabi niya, "Iaalay ko yung buhay ko as a ransom for many." Okay? Now, dito makita natin, ang mga tao po, nagbabayad sila ng ransom in monetary terms. Pero si Jesus, anong pinambayad niya ng ransom? His life. Yung buhay po ng Panginoon ang ibinigay niya para palayain ang mga naaalipin. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon dun sa verses 18 and 19 dun sa una. Napupunta siya sa Jerusalem. Ibibetray siya. Hahatulan siya. Ito yung sinasabi niya. Ibibigay niya yung kanyang sarili, yung kanyang suffering as a ransom for many. Okay? Ito yung sinasabi ko po sa inyo, yung kamatayan po ng Panginoon, hindi po ito aksidente. Ito po ay ayon sa katuparan ng propesiya. Tinutupad niya yung propesiya na yung Mesiya ay kailangang mag-suffer para dumating ang kaharian ng Diyos. Hindi darating ang kaharian ng Diyos hanggat walang suffering. Yan po ay ayon sa prophecy. Alam niyo kung anong prophecy yan? Prophecy ni Isaiah. Basahin niyo ang buong Mateo po, makita niyo, and basahin mo yung Isaiah 53.
makikita po niyan, tinutupad ng Panginoon yung Isaiah 53. Okay? Halimbawa, ito pong babasahin ko sa inyo, Isaiah 53 verse 5 and 6. Ito po ang sabi ni Isaiah. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Napansin po ninyo, ginuhitan ko po yung salitang for you, for our, the Lord has laid on him. Si Jesus po ang naging substitute natin para tayo ay maligtas. Kinuha niya yung parusang dapat tayo ang umako. Kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Kinuha niya. Okay? Yan po mga kapatid ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po o mabuting balita is that Jesus is our and was our substitute. Ransom. Ito po ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. A substitute. Para maligtas po tayo, kailangan ng substitute. Kailangan po ng redeemer, manunubos, na magbabayad ng halaga para palayain ang mga may utang, ang mga makasalanan. At yan po ay si Jesus. Kaya kailangan niyang pumunta sa Jerusalem. Yan ang paraan po ng kaligtasan. Hindi po sa pamamagitan ng kaligtasan po, hindi sa pamamagitan ng self-effort at performance. Kaya ang paraan ng mundo is oppressive. Pag tinanong mo yung tao, paano ka maliligtas? Susundin ko yung kautusan, magpapakabait ako, kung ano-ano pa. That is oppressive. How can you magpakabait kung talagang salbahe ka? Impyerno ka na. Kung magtitiwala ka sa sarili mo para maligtas, magpapakabait ka, susundin mo ang Diyos, patay ka na, impyerno ka na. Okay? Hindi mo, that is oppressive. Hindi mo kasi kaya. Kung talagang salbahe ka, maldita ka, hindi mo kaya. Kanya, oppressive ang paraan ng mundo. Pero ang paraan ng Diyos is liberating. Why liberating? Because there is a Redeemer. There is a ransom. At yung hindi ko kayang gawin, siya ang gumawa. Siya ang magbabayad. Siya ang mamamatay para iligtas ako. Isn't that liberating? Nangalaman mo yung tagapagligtas para ikaw ay maligtas sa iyong kasalanan, para maligtas ka sa impyerno, para maligtas ka sa kamatayan. Kinuha lahat ni Jesus. Kaya sabi niya, I must go to Jerusalem. And to know that He went to Jerusalem to fulfill the prophecy and to believe in Him is freedom. Kalayaan. Namatay siya, tayo absuelto. Pinarusahan siya, tayo pinalaya. A Redeemer. Kaya po, as I close, una po, para po sa mga hindi pa Kristiyano, hindi pa mananampalataya, ito po ang appeal ko po sa inyo. If you are seeking for greatness, batay po sa standard ng mundong ito, tanda nyo that is oppressive. And it could lead to stress because you cannot measure up to the world's expectation. Okay? Rather, hanapin po ninyo ang greatest nyo according to Jesus' way. It is liberating. It's easy to serve than to be entitled. Tapos sa salvation naman, if you're looking for salvation, tandaan nyo, yung bunga po ng kamatayan ni Jesus, that is redemption. Kung naghahanap ka ng kaligtasan, maniwala ka that He is the Redeemer. That He paid the ransom for our sins. Believe on Jesus and you will be liberated. And then lastly, para po sa mga Christians, this is the last
quote that I can live with you. Basahin nga po natin to. The highest title you can have in the kingdom of God is servant. That's the highest title. Yan po ang pinakamataas na maa-attain ng isang tao sa kingdom of God. Servant. If you're looking for a title, look for this title. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo, let us pray. Kayo po ang nagpapakita sa amin kung ano ang tunay na greatness sa harapan ninyo. Hindi sa pamamagitan at pamantayan ng mundong ito, which is oppressive. O Diyos, pinakita niyo sa amin ng daan para kami ay lumaya. It is greatness through service. Tulad po ni Kristo na may title as the Messiah, pero ginamit niya yung title na yon to serve and to give His life as ransom for many. O Diyos, lagi nawa naming maisip yon na ang highest position that we can attain sa kingdom of God is a servant. At panalangin ko po na sino man sa amin dito ang meron pang hangarin sa kanyang puso na alam ko na ito po ay kailangan naming kapiin at mag-struggle kami dito. Tulungan mo kami na ang paghahanap namin ng greatness is batay sa greatness ni Jesus. Hindi po batay sa greatness ng sanlibutan. Help us to do this. At maging halimbawa namin si Jesus sa bagay na ito. Because panalangin ko rin yung pong naghahanap ng kaligtasan, nagsisikap maligtas, panalangin kong tumingin sila kay Jesus ngayon. Dahil ang hindi nila magagawa ay nagawa na ni Jesus. Magtiwala sila sa Kanya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.